90 pesos kada litro ang posibleng maging presyo ng gasolina at diesel dahil daw sa gera sa Middle East. Yan po ang babala ng Department of Energy. Papakiusapan naman daw ng gobyerno ang mga gasolinahan na gawing utay-utay ang taas presyo para hindi gaanong masakit sa bulsa. Narito po ang report ni Gerard de la Peña. June 2022 nang umabot ng 90 pesos ang kada litro ng diesel at gasolina sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang panahong pumutok ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngayong 2026, nagkakagulo naman ng Amerika, Israel at Iran. Ayon sa Department of Energy, hindi malayong muling sumipa sa 90 pesos ang kada litro ng gasolina at diesel dahil sa tensyon sa Middle East. Tinatayang nasa 8 milyong bariles kada araw ang ine-export na langis ng Russia, pero mas malaki ang pinagsama-samang oil exports ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iraq at Kuwait na naiipit sa gulo at apektado ng isinarang Strait of Hormuz ng Iran na pangunahing ruta ng mga oil tanker na kumukuha ng supply sa gitnang silangan. We can only look back at our experience ng kaparehong sitwasyon. So, hindi humalayo na mag-i-increase. At nakita na natin nga yun nung June 2022 na yun ang medyo mataas peak price yun ng epekto ng March na simulang gulo doon sa Ukraine and Russia. Dahil sarado ang Strait of Hormuz, mas mapapalayo ng ruta ang mga oil tanker na nakakadagdag sa shipping cost. Nauna nang sinabi ng DOE na posibleng tumaas ng 10 piso ang kada litro ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Pero kanina, nilinaw ng ahensya na pwede pa itong magbago. Nag-uusap-usap na rin daw ang DOE at ang mga kumpanya ng langis para sa utay-utay na pagpapatupad ng taas presyo. Pero ngayon pa lang, dumadaing na ang mga tsuper. Wala nang kinikita dahil napupunta sa diesel. Ang naiuwi na lang po namin noon, 200 na lang po isang araw. Pasado pong pahirap po yun sa amin na mga jeepney driver. May maiuwi man po siguro kami, kapiranggot na lang. Naghahanda na rin ang Department of Transportation sa pagbibigay ng fuel subsidy. Nanawagan na ang LTFRB sa mga driver at operator, lalo na yung may mga sira o nawawalang card. Naihanda na ito at ayusin na para hindi na sila mahirapan kapag nagsimula na ang pamimigay ng ayuda. Una na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hihilingin niya sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihan na tapyasan ng excise tax sa langis. Gaya ng Pangulo, nanawagan din ng DOE sa mga opisina ng pamahalaan na magtipid sa kuryente at langis. Madaming nangyayari ngayon na development sa pangdaigdigan. Ang pinakahawak at magagawa ng ating mga kababayan, kagaya rin sa pamahalaan, mas maging masinop dun sa paggamit ng mga existing resources natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.